Mga beloved viewers and subscriber, nandito po tayo sa prediction, no? Para naman sa pinanganak ng Taurus. Okay. That's way back for 2026, no? Si Taurus kahit paano naging masagana. Kaya lang may mga bagay siyang kinakatakutan na parang ayaw na uli niyang mangyari. Tapos, eto yung mga Taurus na meron na okay, karamihan sa inyo. Kasi ang gusto lang naman nyo, financial freedom, kapayapaan. So, nag-iisip kayo ng long-term solution. May iba sa inyo, Taurus, mag-aaral ng magiging yung sarili sa occultismo. Kumbaga, pag-aaral ng psychic, yung talent. Ayan, maaari kayong makilala sa pamamagitan ng inyong talent, no? Sa kabila ng lahat na maaaring nakakaranas kayo ng problema, no? Konting problema itong month ng November 2026, okay lang yan, malalagpasan nyo lahat yan. So, kailangan pag tumating uling pagpapala sa inyo, kailangan hawakan nyo mabuti kung anong bagay nang dumarating sa buhay nyo. Ingatan ninyo para pagdating ng pagsubok, kayo ay matatag. And then, sa mga Taurus na babae na gustong magkaanak, no, maaari silang magkaanak. Pwede sila magbuntis bago matapos ang taon na to, pwede sila magbuntis, pwede sila magkaanak next year. Manatitiling matatag yan ang mga babaeng Taurus sa pamumuhay. Okay, sa mga lalaki, ganun din naman. Huwag natin may pagsubok, normal lang yan. Okay, anong sinasabi ng inyong prediction for 2025 yung month ninyo na maaaring nangyari? Dahil sa mga bagay na nangyayari, Taurus, no month ng January, parang feeling mo, pasan mo ang mundo. Okay? So, parang yun, meron kang taong kumbaga parang makakaranas ka na mga konting alitan, no, sa month ng January. Pero okay lang yan, normal lang yun. Siguro kapag may mga ganung bagay, wag mo nang patulan para maganda, prosperous ang ang month of January mo for 2025, no. Tapos may mga bagay na nawala sa iyo, maaaring nawala sa iyo, pero ganun pa man, hindi naman ibig sabihin end of the world. That will be the time na magagamit mo ang iyong mga talent, no, para ikaw ay umarap. Dahil ikaw, Taurus, meron kang galing sa communication skills eh. Diba, sa isang business, you know how to close that, kumbaga kung ano mga bagay na pag-uusapan nyo, mako-close mo yung account. So, magaling ka sa communication skills, madali mong mapaniwala ang tao kasi once na napaliwanag ka, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, nararamdaman ng tao. Ayan. Tapos, syempre, yun nga, nangangailangan ka rin ng appropriate advice dahil nga may mga negosyo ka na gustong pinaplanong pasukin. Pero, syempre, parang kailangan mo ng isang payo para magabayan ka kung ano yung mas maganda mong gawin. Pero nakikita ko naman kasi dito, etong month ng March na sa pagpaplano mo, parang may mga opportunity pero parang handa kang ipaubaya sa iba. Siguro dahil nga may iba ka pang source of income. Ganun. Pagdating naman sa March of April, ayan, maswerte ka kasi may mga next 2025, no? Ng April, maraming kaibigan, maraming gustong tumulong sa'yo, tulungan ka para i-boost yung financial stability mo. Kumbaga, para mas kumangat ka sa buhay. Ayan. May mga mabubuting tao sa paligid mo. Mga mabubuting kaibigan na maaari kang bigyan ng idea. Pagdating naman ng month of May, ayan, no? Ayan, may mga bagay na tao na susubukan kang manipulahin, no? Pero syempre, huwag kang magpapa-apekto sa paligid, Taurus, kasi may normal kang talino, no? Diskarte. Yan ang gamitin mo para magtagumpay ka. Kasi sa month ng May, para may mga paparating na magandang negosyo na pag-uusapan upang gumanda ang takbo ng daloy ng pera sa iyo. Pagdating naman ng June, no, yung mga transaksyon na iniisip mo, halimbawa gusto mong mag-travel, gusto mong mag-abroad, parang hindi yun yung time pa para etong month ng June para mag-travel, maaaring hindi ka matuloy. Pero
pwede mo naman ito ipag-pray kay God para magkaroon ng magandang solusyon at resulta. Kung ano yung mga gusto mo daw sa buhay, gawin mo for 2025 kasi swerte mo yun. Kumbaga, huwag ka makikinig sa sasabihin ng mga ibang tao. Follow your instinct. Follow kung ano yung nararamdaman mo, yun ang gawin mo. Pagdating naman ng July ng 2025, ayan, kailangan baguhin mo may mga bagay kang plano na gustong baguhin. Not actually baguhin. Gusto mo yung planong yun, pero parang kailangan mo magkaroon ng second option. Kailangan mo siya i-weigh yung situation sa pagdating sa mga decision making upang hindi ka magkamali. Pagdating naman ng August, ayun, maraming opportunity. Parang gusto mong, sa mga may trabaho to na Taurus, no? There are certain times na may parang maraming opportunity, pero hindi mo ito makukuha, hindi ka magkakagusto kasi parang magkakaroon ka ng promotion. So, o dagdag sahod, gano'n. So, itong month na January, February, March, April, May, June, July ng August, ayan, medyo magiging maganda. So, maaaring hindi mo pansinin ng mga opportunity na darating sa iyo for 2025 kasi pwede ka naman maging unstable. June, July, August. Pagdating naman ng September, eto may mga pagsubok sa mga relasyon sa mga single na Taurus, mga Taurians, no? Siguro enjoy of being single na lang kasi hindi magandang taon to para pumasok sa isang relasyon. At sa mga hindi naman single, may mga pagsubok na mangyayari sa inyong relasyon, magkakaroon ng third party. Pero sa kabila ng lahat, maayos naman kasi magaling din mo kayong manipulator pagdating sa relationship. No, kahit na ganung pagsubok, maayos naman. Pagdating ng October, ayan, yung mga bagay sa buhay na mga pinaglalaban mo, mga paniniwala mo, mga matagal mo nang pinaglalaban, o kung ikaw ay merong kaso na pinaharap o makukuha mo yung justice. So, dahil pinanindigan mo mga bagay na pinaniniwalaan mo, ito ay magtatagumpay. Okay, anong magtatayo? July, August, September, October. Pagdating naman ng month of November 2025, ayan, ikaw ay kakaroon ng parang worry, hope to reaching out. Meron kang gustong bagay na gusto mong makuha, no? Kaya na kumbaga may bagay kang kinakatakutan, gano'n. Pwedeng merong malapit sa pamilya na magkakaroon ng karamdaman. Maaaring ito ay ang iyong father, gano'n. Kung sa mga may tatay pa dyan, no? Kailangan ingatan ng pamilya na huwag magkaroon ng sakit at karamdaman. So, minsan kasi, ilan sa mga Taurus ay meron naman sa sobrang husay. Halimbawa sa kumpanya, sobrang may talent sila mahusay. Hindi rin naman maganda na puro pakitang hilas. Bigyan nyo ng chance ang ibang tao na ma-prove sa sarili nila kasi pag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili nyo, maaring iwanan din kayo ng mga tao sa paligid nyo. At yun ang magiging dahilan sa 2025 ng November para iwan kayo. Okay? So, matutong makinig kung may mga appropriate advice na binibigay. Huwag nyo masyadong sirilingin. Huwag kayo masyadong magmagaling. Humingi lagi ng second opinion. Okay? Para ngayon. Kasi pag dumating yung panahon na yun, baka ikaw mismo hindi mo kakayanin. No? So, sa kalakip ng swerte this year for 2025, of course, imposibleng walang pagsubok. Kaya yun yung mga pagsubok na yun. Mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan, mag-ingat sa decision making, laging humingi ng payo sa mga mas may experience. At the same time, syempre, maging aral sa iyong nakaraan upang hindi maulit ang mga pagkakamali. Okay? O, subscribe na ha. Abangan nyo na lang ang aking live stream. Siguro sa mga December or January. Magkakaroon tayo ng free flying healing at saka free kukula. Yung hula na yun yung yes or no questions then sasagutin ko. Pero massive comments will not be entertained. Okay? Kailangan kasi munang masagot yung unang tanong at pag nasagot, tsaka lang kayo uli mag-comment. Okay, bye-bye!